Magandang araw at malugod ko kayong muling tinatanggap dito sa Paldo Recap Channel. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pelikulang Officer Blackley na ipinalabas noong 2024. Isang paalala lamang, may ilang spoiler sa unang bahagi ng video. Kaya't manatiling nakatutok habang sinisimulan natin. Ang binatang ito ay may ikatlong antas na itim na sinturon sa taekwondo at bihasa rin sa iba pang martial arts. Hindi lang siya malakas, kundi disiplinado rin. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang magsanay bago pumasok sa trabaho bilang isang delivery man. Ang simpleng pamumuhay na iyon ang kanyang kaligayahan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin, ang maging tagapagbantay ng mga kriminal na may suot na electronic monitoring bracelet. Dumating ang malaking pagbabago isang mapanganib na gabi. Matapos ang isang delivery, nasangkot si Jung-do sa isang sitwasyong nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang isang huwarang mamamayan dahil sa kanyang katapangan. 2 pulis ang humanga sa kanya at hiniling pa na sana'y sumali siya sa kanilang team. Nang magsagawa ng imbestigasyon ang pulisya, natuklasan nilang si Jung-do ay masipag, disiplinado, at palaging consistent. Sa labas ng trabaho, nag-eehersisyo siya sa gym at naglalaro kasama ang mga kaibigan. Isa rin siyang kampyon sa taekwondo na nanalo na sa iba't ibang torneo. Dahil dito, iminungkahi ni Section Chief Kim na pansamantalang palitan ni Jung-do ang isang opisyal na nasugatan, sa loob ng 5 linggo. Sa buong bansa, tinatayang 5,000 katao ang may suot ng electronic monitoring device, at kailangan silang bantayan ng pulisya ng 24/7 upang hindi na muling magkasala. Dahil sa kaakit-akit na alok ni Chief Kim, pumayag si Jung-do, hindi alam na tuluyan ng magbabago ang kanyang buhay. Isang nakatatandang opisyal ang nagturo sa kanya kung paano monitor ang mga bracelet. Halimbawa, kapag bumaba ang baterya sa 30%, nagiging dilaw ang icon, at kailangang tawagan ni Jung-do ang preso upang paalalahanan itong mag-charge. Kapag tumanggi, obligado ang pulis na magsagawa ng agarang inspection. Nang maunawaan na niya ang sistema, sinimulan ni Jung-do ang kanyang tungkulin. Ngunit bago pa siya makatulog, naglabas ng alerto ang sistema. Kay Jong-ho, isang sex offender, nagmula ang signal. Agad itong iniulat ni Jung-do at kasama si Chief Kim, nagtungo sila sa bahay ni Jong-ho. Upang hindi ito makatakas, iminungkahi ni Jung-do na hatiin sila upang bantayan ang harap at likod na daan. At tama ang kanyang hinala, nasa loob nga si Jong-ho at handa nang gumawa muli ng krimen. Mabilis na respond ang mga pulis at naaresto siya. Nang makita ang kriminal na nakapusas, nakaramdam si Jung-do ng kakaibang sigla. Pagbalik nila sa istasyon, mataas pa rin ang kanyang enerhiya, ngunit bago pa siya makapahinga, isa na namang kaso ang pumasok. Agad silang tumugon ni Chief Kim. Ang mga kriminal na ito ay tuso at marunong magmanyobra ng batas, kaya kailangan ng tiyaga. Bilang pasasalamat sa kanyang dedikasyon, inimbitahan ni Chief Kim si Jung-do at ang kanyang mga kaibigan sa isang barbecue. Doon, ibinahagi ni Chief Kim kung bakit niya pinili ang trabahong ito, dahil sa kanyang hanggaring mapanatili ang kaayusan ng lipunan. Ang kanyang sinseridad ay nagbigay respeto mula sa lahat, at naging emosyonal ang kanilang pagtitipon. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Biglang nakatanggap si Chief Kim ng kagyat na alerto, nawalan ng koneksyon ang pulisya sa isang kriminal na nagngangalang Juno, na huling nakita ilang minuto lang ang layo. Base sa record, malamang naghahanap siya ng taong pagbubuntungan ng paghihiganti. Hindi nagaksaya ng oras si Chief Kim at agad na nagtungo sa lugar. Habang naghahanap, tuluyan nang nawala ang signal ni Juno. Naramdaman ni Jung-do na may mali, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigang bihasa sa teknolohiya. Pinaganya nito ang drone at mabilis na natukoy si Juno na kumakatok sa isang bahay, tama ang kanilang hinala, naghahanap siya ng dating kaaway. Mabilis na sumugod si Jung-do upang pigilan siya, ngunit si Juno, bulag na sa galit, ay umatake. Sa kabila ng kanyang puot, hindi siya nagtagumpay at madaling nasupil. Sa kawalan ng pag-asa, tinangka niyang kitilin ang sariling buhay. Natigilan si Jung-do, ngunit kalmado siyang ginabayan ni Chief Kim kung paano pakalmayan ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng tapat na pananalita, napahinahon ni Jung-do si Juno hanggang sa sumuko ito at bumalik sa proseso ng pagmamanman. Dahil sa karanasang iyon, mas lalo pang humanga si Jung-do kay Chief Kim. Kinabukasan, nagdesisyon siyang seryosohin ang trabaho, nagpakulay siya ng buhok ng itim bilang tanda ng panibagong simula. Paglabas ng salon, dama niya ang panibagong determinasyon. Habang naglalakad sa kalsada,
napansin niya ang kauna-hinalang eksena sa isang restaurant, isang lalaki ang mahigpit na humahawak sa kamay ng isang waitress. Pinagtiwalaan niya ang kanyang kutob at iniulat ito kay Chief Kim. Mabilis na sinuri ng sistema at lumabas na ang lalaki ay si Gumnam, isang mapanganib na sex offender. Bagamat wala pang matibay na ebidensya, inilarawan ni Jung-do ng detalyado ang kanyang nakita. Pinaniwalaan ni Chief Kim ang kanyang paghuhusga at agad na tinawagan si Gumnam. Ang mga salitang narinig nila, "Magpapakasaya ako ngayong gabi," ay nagbigay ng matinding babala. Ilang sandali pa, tuluyan nang nawala ang kanyang monitoring signal. Wala silang ibang opsyon kundi imbestigahan ito ng personal. Kinumpirma ng mga staff ng restoran na nagsabi ng malaswang salita si Gumnam bago umalis. Dahil dito, nagpa siya sina Chief Kim at Jung-do na maghiwalay upang maghanap. Hinala ni Chief Kim na baka targetin ni Gumnam ang mga babaeng nagtatrabaho mag-isa. Sinuyod ni Jung-do ang iba't ibang tindahan na pinapatakbo ng mga kababaihan, ngunit hindi pa rin nila matagpuan ang bakas niya. Habang naghahanap, napansin ni Jung-do ang isang babaeng nagwawalis sa isang salon. Bigla niyang naalala na nakita niya si Gumnam na lumabas mula sa parehong salon noong umaga nang siya'y nagpaitim ng buhok. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang kutob kaya dali-dali siyang pumasok, at tama nga siya. Nahuli niya si Gumnam at mabilis niya itong ipinusa. Naluha ang may-ari ng salon sa takot at ginhawa, habang nakadama naman si Jung-do ng matinding katarungan. Dahil sa pagtutulak ng kanyang ama, naging buo ang loob ni Jung-do na formal na tahakin ang landas ng pagiging martial arts officer. Kinaumagahan, nagtungo siya kay Section Chief Kim at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa kanilang team. Natutuwa man si Chief Kim, inamin din niyang siya ay ililipat na sa isang espesyal na task force. Kasabay nito, dumating ang balitang malapit ng makalaya ang isang kilalang kriminal na si Ki-jung, isang bagay na labis na ikinabahala ng departamento. Si Ki-jung ay nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen, ng abuso ng 15 bata mula pa noong 1998, at nagdulot ng matinding takot sa buong bansa. Ang kanyang pangalan pa lamang ay naghasik na ng pangamba sa mga komunidad. Dahil dito, bumuo ang mga awtoridad ng isang task force na tatutok sa bawat galaw niya. Nakita ang pagkadismaya ni Jung-do, kaya inimbitahan siya ni Chief Kim na sumali sa bagong misyong ito, at walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Magkasama silang nagtungo sa kulungan. Maingat na ipinaliwanag ni Chief Kim ang mga proseso ng pagmamanman bago isuot kay Ki-jung ang electronic bracelet. Ngunit sa kabila ng makabagong teknolohiya, hindi nila lubos na nauunawaan kung gaano siya kadelikado. Nang kumalat ang balitang babalik si Ki-jung sa kanyang dating komunidad, nagprotesta ang mga residente, tumututol na makasama siya sa kanilang paligid. Nakakatawang isipin, ang pulis pa ang napilitang pumagitna upang pakalmayan ang galit na tao. Ngunit si Ki-jung ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Ang malamig niyang tingin ay tumigil pa sa isang batang babaeng napadaan, bagay na nagdulot ng kaba kay Chief Kim. At tama ang kanyang pangamba. Kinagabihan, matapos umalis ang mga nagpapatrulyang pulis, isang lalaking nagngangalang Sian ang palihim na bumisita kay Ki-jung, dala-dala ang isang mamahaling designer jacket. Si Sian, na may suot ding monitoring bracelet, ay nagbunyag ng isang butas sa sistema, basta't gumagalaw sila sa loob ng iisang gusali, hindi ito maglalabas ng alarma. Inaya niya si Ki-jung sa rooftop, at doon sila nagbulungan habang nakatanaw sa kalsada sa ibaba, halatang may binabalak. Kinabukasan, napansin ni Jung-do ang kakaibang galaw ni Ki-jung. Sinabi ng kanyang kutob na hindi niya ito dapat baliwalain. Sa pahintulot ni Chief Kim, sinundan niya ito. Natunton niya si Ki-jung, ngunit hindi nila naisip ang kanyang katusuhan. Mabilis itong nakatakas, ginamit ang bawat butas ng sistema upang mawala ang kanyang bantay. Sa huli, naglaho si Ki-jung papasok sa isang underground parking lot. Hinala ni Chief Kim ang kanyang pakay, at tama siya, dahil sa loob, nakipagtagpo si Ki-jung sa isang kauna-hinalang lalaking si Minwook. Walang pag-aatubili, inamin ni Minwook na siya ay nagbebenta ng malaswang video sa dark web. Nag-alok siya kay Ki-jung ng kasunduan, 10 milyong won para sa isang 10 minutong video ng kanyang pagnanasa, walang edit, at nakahanda na ang mga biktima. Naakit si Ki-jung sa madaling pera at pumayag. Sa mga oras na iyon, nakarating na rin si Jung-do sa parking lot. Bagamat hindi niya direktang nahuli si Ki-jung, napansin niya ang isang kauna-hinalang kotse sa paligid. Sinubukang pilitin ni Chief Kim si Ki-jung na magpakita sa pamamagitan ng pagtawag dito, ngunit nahulaan ni Ki-jung ang taktika nila at casual na nagsinungaling, sinasabing lumabas lang siya upang kumain ng kimbap.
Nang tuluyan siyang makita ni Jungdo, nakaupo na si Kijung sa isang restaurant, iniwan siyang bigo ngunit lalo pang naghinala. At tama ang kanyang kutob. Ilang araw ang lumipas, muling bumisita si Sian sa apartment ni Kijung. Ngunit sa pagkakataong ito, sa basement room sila nagtungo, imbes na sa rooftop. Tinanong ni Sian kung kontento ba si Kijung sa hideout. Kinaumagahan, iniwan ni Sian ang isang tuta sa gilid ng kalsada. Isang batang babae na nagngangalang Mijo ang lumapit upang makipaglaro dito, ngunit bigla siyang sinunggaban ni Sian at dinala palayo. Doon tuluyang isinakatuparan ni Kijung ang kanyang kasuklam-suklam na plano. Sa basement hideout, tiniyak ni Sian sa kanya na naniniwala pa rin ang pulis na nasa bahay lamang siya. Ipinilit ni Kijung na gawing soundproof ang mga pinto, ngunit nagwalang bahala si Sian, sinabing handa na ang mga aktor, at bayad na ang deposito, ngayon ay nakasalalay na ang lahat kay Kijung. Kinaumagahan, nasa trail na muli ni Jungdo si Kijung. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Chief Kim na nagsabing lalabas muna siya kasama si Minji. Samantala, napansin ni Jungdo ang isang kakaibang bagay, nagpapakita ng abnormal na aktibidad ang monitoring signal ni Kijung. Dahil dati na siyang nasugatan at kulang sa tao ang kanilang pangkat, nagpa siya si Section Chief Kim na sumama at tumulong. Agad namang pumayag si Jungdo. Hindi nila alam na ito'y isang patibong na maingat na inihanda ni Kijung. Sina Chief Kim at Minji ay nakasunod sa isang lead papunta sa lumang pagawaan ng papel matapos makarinig ng iyak ng isang bata. Ngunit nang madali silang pumasok, natuklasan nilang ito'y panlilinlang lamang na isinagawa ni Jang Ho, na binayaran ni Sian para bigyan ng oras si Kijung sa tunay nitong plano. Bago pa sila makakilos, pinalibutan sila ng mga siga na malinaw na walang balak na hayaan silang makatakas ng buhay. Samantala, nasundan ni Jungdo si Kijung hanggang sa isang bodega. Ngunit nang makapasok siya, napansin niyang walang tao roon. Bago siya makalabas, biglang sumara ang pinto at nalock siya sa loob. Doon nagsilabasan ang mga tauhan at walang awang inatake siya. Kasabay nito, nahirapan din sina Chief Kim at Minji sa pagawaan ng papel. Nakalaban pa si Chief Kim at nabali pa niya ang binti ng isa, pero tinamaan siya ng malakas sa ulo at nawalan ng malay. Si Minji naman ay nakahandusay, malubhang sugatan. Nang makita ng mga siga na wala ng laban ang kanilang mga target, agad silang umalis. Dahil hindi na niya makontak si Chief Kim, nagmamadaling pumunta si Jungdo sa apartment building ni Kijung, desperadong pigilan ito. Sa hagdang papunta sa basement, napansin niya ang kakaibang mga bakas ng paa na nagbigay hinala na may biktima si Kijung sa loob. Narinig niya ang hingal at napansin ang basang payong sa may pintuan, nagdulot ito ng matinding kaba sa kanya. Malakas niyang kinatok ang pinto, ikinabigla ni Kijung at Sian sa loob. Nang hindi siya pagbuksan, pinilit niyang pilasin ang bakal na rehas ng bintana gamit ang kanyang mga kamay. Ang ingay ay umalangaw at agad nakatawag pansin sa mga kapitbahay, na tumawag ng pulis. Sa wakas, nang makapasok si Jungdo, nadatnan niya si Mijo na nakatali. Gumapang siya papalapit upang pakalmayan ito, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Kijung sa harap mismo ng lahat, iniwan si Jungdo na bagsak sa pagod. Sa ospital, galit na sinisi ng ama ni Jungdo ang pulisya. Nang magkamalay si Jungdo, ang una niyang tinanong ay tungkol kay Mijo. Tiniyak ng mga pulis na ligtas na ang bata, ngunit mabigat ang kapalit. Nabali ang leeg ni Chief Kim at kailangan niyang mahiga ng ilang buwan. Si Minji naman ay mas malala, naiwang nasa vegetative state. Lubhang winasak ng balitang ito si Jungdo. Hindi nagtagal, ginawaran si Jungdo ng titulong Brave Citizen, ngunit hindi siya nakaramdam ng galit. Napakabigat pa rin ng trauma. Dumalaw sa kanya ang ina ni Mijo at nagsabing itinuturing pa rin siya ng anak bilang isang anghel. Bagamat masigla ang sulat na ipinadala ni Mijo, inamin ng ina na tuluyan na itong lumayo sa mundo, nagpapakita ng matinding depresyon. Doon napagtanto ni Jungdo na siya ang natitirang pag-asa ni Mijo, at hindi siya maaaring sumuko. Plano sana niyang magpahinga, ngunit nang makita niya si Kijung sa balita, nagbago ang isip niya. Kung hindi niya mapipigilan si Kijung, marami pang magiging biktima, at si Mijo ay mananatiling sugatan ang kalooban. Pumayag ang kanyang mga kaibigan, at sabay-sabay nilang ipinasyang hanapin si Kijung, simula sa lisensya ng kaina-hinalang sasakyan. May dalang mga kagamitan, pinuntahan nila si Minwak sa bahay nito. Nahuli siya ni Jungdo batay sa kanyang takot at pagkukunwari, at agad siyang pinigilan. Nang mahak ang kanyang telepono, bumungad ang napakaraming bidyong palihim na kinunan ng mga bata.
Galit na galit si Jungdo at halos mawalan ng kontrol, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Dahil sa takot, umamin si Minwak at ibinunyag ang posibleng kinaroroonan ni Kijung. Alam nilang nauubos ang oras, kaya naghiwa-hiwalay sila. Isa ang nag-operate ng drone para sa aerial surveillance, habang ang iba naman ay kumatok sa mga bahay upang magtanong. Nakita ni Jungdo ang isang bahay na may tambak ng maruruming mangkok at chopstick sa labas, pinaghinalaan niyang naroon si Kijung. At tama siya, abala si Kijung sa pag-inom at pagsusugal sa loob. Nang marinig ang pangalan niya, nagbigay ng senadorya si Jungdo na umatras sila, alam niyang hindi maiiwasan ang isang madugong sagupaan. Makalipas ang ilang sandali, tumakas si Kijung. Sa tulong ng drone, natunton siya ni Jungdo at na-corner sa isang kanto. Nang malaman niyang sinusubaybayan siya, nagpas siyang lumaban si Kijung. Matindi ang bakbakan, ngunit sa huli, nagawa ni Jungdo na supalan siya at ikadina ng pusas. Damaloy ang ginhawa sa kanya, tapos na ang bangungot. Sa seremonya ng parangal, personal na iginawad ng Pangulo ang mga medalya kina Jungdo at sa kanyang 3 kaibigan. Ngunit higit na tumimo sa kanya ang makita si Mijo sa hanay ng mga tao. Agad siyang bumaba mula sa entablado, malalim na yumuko sa dalaga, at laking ginhawa ng ngumiti ito at tiniyak na ligtas siya. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang kaso ng nawawalang supervisor. Nagtitigan sina Jungdo at Chief Kim, at sa isang sulyap pa lang, alam nilang handa silang muling lumaban. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated tayo sa mga bagong videos na ilalabas natin in the future.